Okay, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa ating pagpapatuloy, tulad po ng ating nakasanayan, binabati muna po natin ang ating mga kababayan sa abroad, maging ang ating mga kababayan po na lagi po natin nakakasama dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa araw nito ay tatalakayin po natin o pag-uusapan natin at bibigyan po natin ng reaksyon o birada ito pong mga naging pahayag ho nitong ni Ted Pailon. Alam naman po natin na itong si Ted Pailon ay talagang maka-Duterte ito. No? Maka-Duterte. Alam naman natin kung bakit maka-Duterte ito. Siyempre, alam naman ninyo, dahil nung pinatay niya yung kanyang mismong sariling asawa, dahil nga siya ay maka-Duterte, ayun, naabsuelto po itong si Ted Pailon. Kahit pa napakalaki o napakalinaw ng ebidensya na siya ang pumatay sa kanyang sariling asawa. No? So, kaya todo sip-sip talaga itong si Ted Pailon. So, para po sa ating mga kababayan at para magkaroon po ng matinding banat ang inyong lingkod sa mga naging pahayag ho nitong ni Ted Pailon, eto po, panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Magandang halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo ho sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. Okay, yun. Napakalinaw po mga minamahal kong mga kababayan. Sabi po nitong Tolonges na anchorman o nitong ni Ted Pailon, sabi po niya kung hindi daw swapang, kung hindi daw swapang itong ating gobyerno, kung hindi daw buhaya itong ating gobyerno, marami o malawak o marami na daw tayong mga train system na natapos na. Yun ang pagkasabi niya. Ewan ko lang kung narinig nyo o naunawaan nyo yung sinasabi niya. Sobrang swapang daw ng ating gobyerno. Saan? Sa pera. Yun po ang pagkasabi niya. Swapang daw ang ating gobyerno sa pera. Sabi pa niya, sa halip daw na unahin yung ng ating gobyerno, yung mga proyekto para daw sa atin o sa mga Pilipino, ang inuuna daw ng ating gobyerno ay yung mga proyektong para daw sa sarili ng ating mga o para sa sarili ng ating mga nasa gobyerno o para sa sariling interes ng ating mga nasa katungkulan. At isa pa po sa ginamit niyang halimbawa ay yung 288 billion na isiningit daw di umano sa pambansang budget. At isa pa sa nabanggit niya ay yung tungkol sa 26 billion. 26 billion daw di umano na binawas. At kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal kong mga kababayan, sabi pa niya wala daw sa plano ng pambansang budget ng ating gobyerno yung 288 billion na isinama ng administrasyong Marcos. Sabi po niya yun, hindi po to galing sa akin. Pilit daw
na isiningit. So, dito po mga minamahal ko mga kababayan, malinaw po. Hindi nga po ako nagkakamali. Meron po siyang sinabi. At ang pagkasabi po niya doon pinilit daw ng ating gobyerno na maipasa ito. Yung 288 billion. Na kung saan ayon po sa kanya dahil sa pagkakaunawa niya, dito daw magkakaroon ng malinaw, malaking pagkakakitaan, at sigurado daw na dito kikita daw ng limpak-limpak na pera itong ating gobyerno o itong ating pamahalaang Marcos. Yan po ang pagkakaintindi ko. Ewan ko lamang po mga minamahal ko mga kababayan kung ano po ang inyong pagkakaintindi dito. Pero para sa akin, yan po ang aking nauunawaan. No? Okay. Bigyan po natin ng reaksyon yung kanyang una pong sinabi, no? Yung kanya pong unang sinabi. Ulitin ko lang po yung kanyang unang sinabi para po malinaw sa ating mga kababayan, no? Kasi mukhang tinutulonggis po tayo. Mukhang tinutulonggis po tayo ng anchorman na to. Kasi sabi po niya, ulitin ko lang sabi po nitong tulonggis na anchorman na si Ted Pailon, kung hindi daw suwapang itong gobyerno natin, marami na daw tayong mga train system na natapos. Ang tanong ko, noong panahon ba ni Rodrigo Roa Duterte, ano ba ang natapos ni Rodrigo Roa Duterte? Kung tutusin, kung titingnan niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung hindi corrupt si Rodrigo Roa Duterte, di sana, di ba? Di sana walang mga Pilipinong namatay sa gutom ng mga panahon niya. Wala sanang nagtatangkang magpakamatay na lamang. Wala sanang nagtatangkang tapusin na lamang ang kanilang mga sarili dahil sa sobrang kahirapan. Dahil sa sobrang kahirapan na kumbaga parang naging inutil ang ating gobyerno na nagsasabing wala na daw ganito, wala nang ganyan. Pero ang katotohanan, masaya silang nagnanakaw sa pera ng taong bayan sa pamamagitan ng Parmali. Masaya silang nagnanakaw sa pera ng taong bayan na kung saan ginamit nila ang taong bayan para mangutang sa ibang bansa. Ginamit nilang sangkalang yung nangyayaring krisis sa ating bansa para pagkaperahan ang mga Pilipinong nagdurusa sa isang napakalagim na pangyayari dito sa ating bansa na kung saan napakaraming mga Pilipino ang namatay dahil sa sakit o dahil sa isang virus, no? Tingnan nyo, balikan natin yung mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Ikumpara natin ano yung mga nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagawa ni Rodrigo Roa Duterte noong panahon niya. Kung titignan po ninyo, 2 taon pa lamang si Pangulong Ferdinand Marcos na nanunungkulan. Ilang mga pabahay na, ilang mga gusali na ang nagawa niya para sa mga Pilipino at pinamigay niya para doon sa mga taong walang sariling tahanan, lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Hindi lang isang libo, kundi daan-daang libong pabahay. Ilang mga lupain ang ibinigay niya sa taong bayan na walang sariling titulo. Walang sariling lupang masasabing kanya. Napakadami. Nagawa ba yun ni Rodrigo Roa Duterte? Hindi. Yan ang katotohanan mga minamahal kong mga kababayan. Tapos sasabihin nito ni Ted Pailon, kurakot ang ating gobyerno. Ilang bilyon ang ibinigay ng ating gobyerno sa PSG. Kung di ako nagkakamali, yes, PSG. At maging sa Philippine Coast Guard. Pareho lang yata, PSG, Philippine, iba pala, sorry.
Okay, ilan ang naitulong niya? Ilan ang naiambag niya? Bilyon-bilyon po na halaga ng pera. Nagawa ba ni Rodrigo Roa Duterte yun? Hindi. Ni pisong duling wala siyang naibigay. Yan ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. Kaya nga, napakasinungaling po talaga ng angkorman na to. Napakawalang niya. Ibang-iba po siya kay Noli de Castro. Ibang-iba po tong taong ito. Palibhasa, tulad ng sinasabi ko, dahil nga sa meron siyang utang na loob sa mga Duterte na nagligtas sa kanya, bagamat malaki ang ebidensya, malinaw ang ebidensya na siya talagang pumatay sa asawa niya. Kaya ngayon, kahol ng kahol, kahit na mali na yung kanyang kinakahol, ayun, kumakahol ng kumakahol. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, natatawa na lang ako. Hiyang-hiya naman ako kay Rodrigo Roa Duterte. Hiyang-hiya naman ako dito kay Ted Pailo. Parang ang lumalabas nito ay parang gusto niyang gawing bulag, bingi, tanga ang mga Pilipino. Sabi pa niya, sobrang swapang daw ng ating gobyerno sa pera. Aba, mukhang hindi yata niya kilala si Rodrigo Roa Duterte at parang ilang taon ba siyang wala dito sa Pilipinas, itong si Ted Pailo, parang hindi niya malaman ang katotohanan. Diba? Nagkulong ka lang ba sa bahay mo? Hindi ka ba nanonood ng TV noong mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte? Hindi mo ba nasasagap? Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba naririnig ang sitwasyon ng taong bayan ng mga panahon niya? Aba, mukhang mabibilang na itong si Ted Pailon sa mga aso at ulupong talaga ni Rodrigo Roa Duterte ay mabibilang mo na to kay Maharlika, mga minamahal ko mga kababayan. Ang tanong, magkano kayang binayad dito sa Tulonges na ito? Diba? Sabi pa niya, sa halip daw na unahin ng ating gobyerno yung mga proyekto para sa mga Pilipino, yung inuna daw ng ating gobyerno yung mga proyekto para daw sa kanilang mga sarili. Aba, nakakaano ka naman, nakakabilib ka naman na Ted Pailon sa mga sinasabi mo. Kaya mo bang patunayan yan? Ipakita mo nga saan yung sinasabi mo. Ang hirap kasi dito sa Tulonges na to. Kaya nga, ako hindi na ako magtataka kung bakit nagkahiwalay sila ng landas ni Noli de Castro, kabayan Noli de Castro. Dahil yung utak nito, yung prinsipyo nito ay ibang-iba po kay Noli de Castro. Tingnan nyo, si Noli de Castro po, hanggang sa huli, hindi po siya pumanig. Hanggang ngayon, hindi po siya pumapanig sa mali. Lagi niyang tinatayuan yung tama. Kaya nga, balita ako sa taong ito, mga minamahal ko mga kababayan. Ang pagkakasabi po kasi sa akin, kaya napatay nito yung kanyang asawa dahil itong lalaking ito, itong si Ted Pailon, ay maraming babae, no? Siguro, inaano siya ng asawa niya, hindi niya napigilan ng sarili niya, nabuking siya, pinatay niya ngayon yung asawa niya. No? So, siguro, kapit patalim to ngayon dahil baka mamaya, pag hindi siya kumampi sa mga Duterte, bigla na lamang lumitaw yung katotohanan na kanyang kinakatakutan. Yan po ang pagkaano ko, yan po ang pagkakaalam ko. Kaya ginagawa niya yung lahat ng mga inuutos sa kanya ngayon ng mga Duterte. Pag hindi mo ginawa yan, mabubuhay yung kaso, yung tungkol sa pagkamatay ng asawa mo. Kaya etong si Cholokoy, etong si Ted Pailon, ay yun, todo suporta sa mga Duterte, buwis buhay, kahit alam naman niya na mali yung kanyang mga sinasabi. Diba? Mali yung kanyang sinasabi. Sa totoo lang, walang niya talaga. Mga kababayan ko, ewan ko lang kung ano ang napapansin nyo dito kay Ted Pailon, pero para sa akin po, mali po yung kanyang mga sinasabi. Wala pong katotohanan yung mga sinasabi niya. Puro mga katarantaduhan, puro mga kawalangyaan yung kanyang mga sinasabi. Halatang bayad po etong Tulonges to. Kaya nga ito sa totoo lang, kaya nga hindi nanalo to, tumakbo ng pagka-mayor to. Sa totoo lang hindi nanalo to. Ayaw ng taong bayan dito sa hayop na to. Halatang halata naman yung personalidad nito, yung totoong ugali nito sa personal,
Hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. Talagang hayop, si Raulo, gago talaga tong hayop na to. Kaya isa lang masasabi ko sa iyo, Ted Filon, tumigil ka na. Kung natatakot ka, baka mabuhay yung kaso mo, lumitaw yung katotohanan, tanggapin mo. Pero huwag mong gagawing mga tanga, mga Pilipino. Maawa ka sa sarili mo. Tumulad ka kay Noli de Castro na may paninindigan sa tama. Porket niligtas ka ng mga Duterte para mabsweldo ka sa ginawa mong krimen sa asawa mo. Gusto mo na lamang iligaw ang taong bayan sa katotohanan. Mali ka doon. Ayusin mo sarili mo. Ayusin mo buhay mo. Ayusin mo pagkatao mo, Ted Filon. Isa kang kilalang newscaster. Isa kang kilalang vlogger. Isa kang kilalang anchorman. Ano pa man ang pagkakakilanlan sa'yo. Isa kang kilalang TV host. Diba? Kaya ayusin mo. Kung ikaw ay nabayaran ng mga Duterte, tandaan mo ang pera na uubos. Ang karma dumarating yan na hindi na nagpapaalam. Kaya ingat-ingat ka din. Pagkatapos na gamitin ka ng mga Duterte, tandaan mo. Alam mo naman siguro estilo ng mga Duterte. Baka bigla ka na lamang maging si Percy Lapid. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, mabalik ho tayo sa kanyang mga sinabi. Ako para lang sa akin sinisiguro ko po sa inyo mga minamahal ko mga kababayan na kung ano man ang kinukuha, ginagamit, ginagastos ng ating mga nasa gobyerno sa panahon ng panggobyernong o administrasyong Marcos, lahat po yan ay napupunta sa taong bayan. Kaya lamang po mga minamahal ko mga kababayan, dahil po sa inggit, dahil sa ating mga kalaban, ginagawa nila ito ng maitim na kulay. Naninira sila para nang sa ganun ay sila yung bumango. Naninira sila para nang sa ganun sila yung masabing matuwid. Pero ang katotohanan mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng sinasabi ko, kung ano man ang ginagawa ng ating gobyerno, kung ano man kanilang hakbang, ayan po ay para sa mga Pilipino at tunay na nakakarating sa mga Pilipino, hindi sa bulsa ng isang politiko. Noong panahon po ni Rodrigo Roa Duterte, napakagaling po niya magsalita, napakagaling po, napakahusay talaga. Napaniwala niya ang taong bayan na ang kanyang pagsiservisyo ay totoo. Pero ang totoo, siya po ay nakipagsabuatan sa mga Chino para makapagnakaw sa pera ng taong bayan para lokohin lamang ang mga Pilipino. Sa panahon po ngayon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dito nyo makikita ang tunay na pagsiservisyo. Dito nyo makikita ang kanyang tunay na pagmamahal sa mga Pilipinong naniniwala sa kanyang husay, sa kanyang kakayahan. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin, huwag po tayong magpaligaw. Huwag natin hayaan na mailigaw tayo ng mga tao na nabayaran ng mga Duterte para lamang po tayo ipaniwalain sa mga kasinungalingan. Kaya hanggat na dito po ang iyong lingkod, hindi po tayo papayag dyan. Tayo po'y magsasalita at magsisiwalat nang sa ganon ang mga Pilipino, tayo ay hindi mailigaw ng mga taong ang iniisip ay sariling interes lamang. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.